Bago tayo magsimula, please pakipindot po yung subscribe button sa ilalim. And kung may time kayo, please like our page in Facebook named Awkward Potato. Thank you. Hello, meron akong tatlong example ng rational function and aalamin natin kung paano makuha ang horizontal asymptote at vertical asymptote nila. So, para makuha natin yung vertical asymptote, gagawin natin not equal to 0 yung x minus 3. So, para magawa yun, x minus 3 is not equal to 0. Para ma-solve mo yan, pwede ka mag-add ng 3 dito, and mag-add ka rin ng 3 sa kabilang side. We will cancel this. Tapos, makakuha natin to. X does not equate to 3. So, ibig sabihin nito, ang ating vertical asymptote ay 3. Ngayon, paano natin makukuha yung horizontal asymptote niya? So, para makuha natin yung horizontal asymptote niya, titingnan natin yung mga x. So, nakita natin na walang x yung nasa taas or yung numerator natin. Kapag ganon, kapag walang x sa taas, ang horizontal asymptote natin ay automatic magiging 0. Ngayon, paano kung may x dito sa taas? Tapos, dito sa baba, x squared. May degree siya. Kapag ganyan, since mas malaki pa rin yung degree ng nasa baba kaysa dito sa nasa taas, ang horizontal asymptote natin ay magiging 0 pa din. Pero kung halimbawang x squared at x squared nung nasa baba, i-divide natin yung numerical coefficients niya. So, 1 dito and 1 din yung numerical coefficient dito kasi wala naman siyang nakalagay. So, 1 automatic. 1 divided by 1 is 1. So, our horizontal asymptote is 1 kapag ganito yung sitwasyon. Next problem, we will get the vertical asymptote and the horizontal asymptote of this rational equation or rational function. Para makuha natin yung vertical asymptote, isa-set natin yung x minus 3 not equal to 0. And mag-a-add tayo ng 3 dito, add tayo ng 3 sa kabila. X is not equal to 3. So, ang vertical asymptote natin is 3. Ngayon, paano yung gagawin natin para makuha natin yung horizontal asymptote nito? So, nakita natin na may x dito at may x din dito. And pareho sila ng degree. Kapag ganito, ang horizontal asymptote natin ay makukuha sa pamamagitan ng pagdi-divide sa numerical coefficient nila. So, dahil 1 yung numerical coefficient nila, dahil wala naman silang katabing nakalagay, i-divide natin sila. 1 divided by 1 is 1. Ngayon, paano kung ganito? Paano kung may kasama siya na 4? Yung numerical coefficient niya is 4. So, kapag ganyan, i-divide mo yung numerical coefficient ng numerator sa numerical coefficient ng denominator. 4 divided by 1 is 4. So, ang magiging horizontal asymptote natin, kapag ganito ang problem, is 4. Next, we have this. So, para makuha natin yung vertical asymptote, isa-set natin yung denominator ng not equal to 0. X squared. So, para makuha natin to, una, kailangan muna natin makuha yung factor niya. So, paano natin siya mapa-factor? Kailangan natin mag-isip ng dalawang number na kapag pinag-multiply, 2 yung makukuha natin. Pero pag pinag-plus, 3. So, sa case na to, 2 times 1 is 2. Pero 2 plus 1 is 3. So, ito yung mga factor niya.
x plus 2 at x plus 1. So, nakita nyo, kapag pinag-multiply natin, ito yung makukuha. Pero kapag pinag-plus natin sila, 3 yung kakalabasan nila, which is ito. So, not equal to 0 natin sila pareho. X plus 2 is not equal to 0. And x plus 1 is not equal to 0. So, pwede tayong mag-minus ng 2 dito and mag-minus ng 2 dito. X is not equal to negative 2. So, ang negative 2 is one of our vertical asymptote. At dito naman, pwede mag-minus ng negative 1 dito and negative 1 sa kabilang side. So, x does not equate to negative 1. So, ito yung ating pangalawang vertical asymptote. Ngayon, paano natin malalaman yung horizontal asymptote? So, sabi natin, kapag magkapareho yung degree, pag-divide natin yung numerical coefficient nila. So, dahil wala naman silang numerical coefficient, so 1 sila pareho. 1 divided by 1 is 1. So, our horizontal asymptote is 1.